Ang layo pa ng eleksyon pero ang daming nagdidiwang. Ang layo pa po ng eleksyon pero ang daming nagdidiwang upang pabalikin ang isang babae na dating kumandidato upang ilaban kay BP Sara. At ito ay kakalabanin pa ng isa pang babae. So, 3 babae po ang talagang magmimithi na kumandidato. Ang layo pa naman ho 2028 pa yata ang kandidatuhan. Saan ang pagsubok na to? Magiging mabuti ba siyang presidente o magulo ang kanyang pamahalaan? Ito, aayusin talaga ng presidente ang katayuan ng ating bansa. Sinong presidente? The current president? Malusutan si BP. ni Sara Duterte ang sitwasyon niya. At kung siya ang naluklok bilang isang pangulo, hindi naman sinasabing kahalintulad ng kanyang ama. Okay. No? May mga porsyentong makukuha si Sara kasi magiging parang mentor niya rin ang ama niya. Ito yung dapat gawin, ito yung dapat gawin. Yun ang kagandahan kay Vice President. Kahit nasabihin natin matigas ang ulo, kahit nasabihin natin palaban, meron pa rin siyang pakikinig sa kanyang ama. Kahit na sila minsan nagkaroon na rin ng parang hidwaan. Ang kagandahan sa card, kasi this is justice, talagang lilinisin niya. Ang layo pa ng eleksyon pero ang daming nagdidiwang. Ang layo pa po ng eleksyon pero ang daming nagdidiwang upang pabalikin ang isang babae na dating kumandidato upang ilaban kay BP Sara. At ito ay kakalabanin pa ng isa pang babae. So, 3 babae po ang talagang magmimithi na kumandidato. Ang layo pa naman ho 2028 pa yata ang kandidatuhan. Yung isa ay pilit na ibabalik ng mga supporter niya, pero kung ako sa kanya, gagamitin lang po siya. Ito ay nasa malayo, nasa abroad. Ito namang isa nasa Pilipinas pero siya mismo ang may gustong kumandidato siya. Siya po ay palaging na-expose. Palagi siyang minsan meron siya kinakaharap ngayon na investigasyon tungkol sa mga kaso na may kinalaman din sa katiwalian. Babae po ito, gusto rin niyang kumandidato bilang isang presidente. At nakikita niyo po ba ito? Etong babae na ito na nakaharap, isa pa ring babae na nasa mataas na katungkulan ng Senado or kongresista na babae ang gusto ring tumakbo bilang isang presidente. Pero para po sa akin bilang isang tarot reader na may opinion, napakalayo pa po ng 2028. Pero ako na po ang nagsasabi sa inyo, pakagugulin niyo po ang oras at panahon kasi darating ang time na ang mga tao ay mag-aaklas. Maaring bago dumating ang 2028, may mag-aklas at magiba ang mga prominenteng politician kasi magsasama-sama ang mahihirap. Kung noon may tinarot po ako na sinabi ko na magsasama-sama ang iba't ibang kulay, ngayon hindi po. Tunay na mahihirap ang magsasama-sama po. So, ibig sabihin po nito, may ipaglalaban na silang tao at may pabababain na silang tao. Ayan po.
may isang magbabalik na talagang haharapin ng ating binibining Vice President Sara Duterte. Ito ay ipaglalaban niya ang bayan dito sa taong ito. Magbabalik siya dahil ihaharap siya sa mga tao. Ito ay isang investigasyon na si Ma'am Binibining Sara Duterte po ay ipaglalaban ang katotohanan laban dito sa taong ito. At ito ay masusukol at ito ay pupuyok at ito ang maglaladlad ng buong katotohanan sa dalawang tao sa pamamagitan ng galit ng sambayanan. Itong taong ito nakakalabanin ni VP Sara na lalaki ay magsasabi ng katotohanan dahil maiipit na talaga po ito. Pero ang magpapatuga po dito ay si binibining Vice President Sara Duterte na maaaring magbuklod kay Ma'am Binibining Sara Duterte na mas mag-ingat dahil lalo siyang pag-iinitan dahil marami siyang alam dito sa taong ito. I don't know pero kinakailangan talaga pong may uwi ang isang matanda na dating presidente. Kailangan po siya may uwi ng Pilipinas. Kaya kung ako po, nananawagan po ako sa ating gobyerno, pauwiin nyo na po ito ng matiwasay, ng maayos. Huwag nang lagyan pa ng kung anong kaso dahil ito yung magbubuklod sa isang kilusan ng mahihirap na magsama-sama at hindi nyo na mapipigil bago mangyari pa po itong kalungkutan na ito. Ito po ay isang paglisan, pag-aabang ng mga mahal sa buhay na parang spiritual po ito ng isang taong may karamdaman. So maaaring si Tatay Digong po ito. So kailangan kung ako po ang gobyerno para wag nang maging magulo, pakiusap po, pauwiin nyo na po siya. Wala na mga api-apila or ano pa man po. Salamat po. Ako po yung nagsasabi lang po, ayan po kitang-kita nyo. Oh. Pati ang langit, pati ang kalikasan, nagagalit na. Marami pa pong darating hanggat hindi napapauwi si Tatay Digong ng maayos.